Sagot lang ni Boyeng Rimulya, kung corrupt ang Marcos administration, corrupt din ang Duterte administration. Ang gaya nga sinabi ko nung una, para bagang inaamin niya na corrupt ang Marcos administration. Pero ako naman, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, ay pinasisinungalingan ko na mayroong naging ganyang delivery ng mga maleta sa panahon ni Tatay Digong. Ako nasasaktan ng loob. Bakit hindi ako natakban? Hindi ako nakatanggap ng kahit anong maleta? Ako palaging nakasalang araw-araw na ginawa ng Diyos at akong ginigisa ng media dyan, no? Dahil ako ngayon boses ng Administrasyong Duterte. Siguro siya nakatanggap. So, Boyeng, pahingi naman dyan. No? Di ba? Huwag mo naman suluhin yan. May balak na ano yan si Terry Redon. Tira na ng tira. Siyempre, sinipa kasi ni President Duterte yan dahil walang silbi na empleyado. Pumayag na si Lacson pero hinarang naman ni Soto. Klarong-klaro na mayroong motibo si Soto kasi pinangalanan siya na isa siya sa mga allegedly tumanggap ng 5 maleta. Naku po, wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon ha. Ito nga ho mga kabdite, si Ridon balak daw hong gumante dito kay BP Sara. Alam naman na ho natin kasi itong gigil ni Ridon mga kabdite, noong nakaupo pa si Pangulong Duterte, tinanggal ho siya. Tinanggal ho siya dyan sa tinatawag na urban poor kasi nga mga kabdite, 7 beses ho siya labas-pasok sa ating bansa na sinabi nga mga kabdite, di umanong winawaldas ho niya yung kaban ng bayan, hindi lang ho yan mga kabdite. Ito ang si Spokes Harry Roque, literal na binanatan nito si Remula. Pinasinungalingan mga kabdite na literal na hindi tumatanggap o walang maleta nung kapanahunan ni Pangulong Duterte. Kasi nga, isa pa mga kabdate, nakagawa rin ho ng impeachable offense si Remula na kung saan mga kabdate, oras na mapatunayan na tumatanggap din ng maleta itong ombudsman mga kabdate, at pagwaldas sa kaban-kaban ng bayan mga kabdate, literal na mai-impeach ho siya. Isa pa, may mensahe ho si BP Sara dito kay Marcos Jr. na marami hong kakulangan ng presidente sa ating mga kababayan. Kaya ako dito, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like and share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Pasadahan na ho natin itong si Spokes Harry Roque, si BP Sara, at marami pa ho tayong pag-uusapan patungkol nga dyan sa impeachment ni BP Sara na simula nakaraan pa mga kabdate, ginigipit at iniipit na ho sila. Kaya dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Yung hindi po ba pag-reply dito sa mga ipinadalang liham ng House Committee on Justice kay VP Sara Duterte, ito po ba'y legal strategy? O ito'y ayaw lang niya talaga mag-reply kung hindi siya magre-reply ngayong araw? Una Sandro, basta't hindi siya nag-reply, ibig sabihin calculated risk yon. Inisip nila yon, premeditated yon, at hindi aksidente yon, sinadya nila yon. So ibig sabihin, sinusugal na nila ang kanilang kapalaran sa Senado. Sapagkat basta't hindi ka Unang-una ho sa lahat mga kapatid, ang hindi pagsagot ni BP Sara dyan nga sa Committee on Justice, alam naman na ho ng lawyer na yan mga kapatid. Kasi nakita naman na ho natin dyan sa mababang kapulungan kung paano ho siya gipitin, kung paano ho yung pagiging bias ng mga kongresistang bayaran ng maleta. Kaya mga kapatid, calculated na ho yan ng kanyang legal counsel. Kasi mga kapatid, pag sumagot ho si BP Sara tulad ho ngayon, pwede ho siyang banatan na naman ho. Pwede na naman siyang patawag. Di ba? Ganyan ho yung mga nasa mababang kapulungan mga kapatid, nakita naman na ho natin. Yung kay Marcos Jr. yung impeachment, ang dami hong ebidensya, ang dami ho lahat mga kapatid kompleto, pero insufficient. Yung kay BP Sara, yung ini-impeach ho nila yung 125 confidential funds, yun lamang ho. Tapos yung pag-threaten daw ho ni BP Sara, video lang naman ho yun. Yung kay Marcos Jr., yung natatandaan nyo ho, yung kumalat na video ni BP Sara. Di ba? O ano yung ebidensya nila? Wala ho, maliit ho yung ebidensya dyan ng mga kongresista. Ang kaso, gustong-gusto nga siyang i-impeach. Bakit to? Kasi nga ho, ayun check nyo ho yung date ngayon, 2026 na. 2 taon na lang mga ka-update. Presidential election na ho. Wala hong pantapat si Marcos Jr. dito sa ating BP Sara, kaya gigil na gigil, lahat ho mga ka-update, papasugin ho ng administrasyong ito, matanggal lang ho sa posisyon, sa pwesto, itong ating BP Sara. Kasi nga mga ka-update, oras na ho ng mga magnanakaw na yan na matanggal ho sila sa posisyon, sigurado makukulong ho sila.
Di ba? Natatandaan naman na ho natin, yung flood control, natatabunan na ho. Nasaan na ho tayong issue ngayon? Nasa issue na ho tayo ng petrolyo, mataas na bilihin, lahat. Pero yung totoong mga nagnakaw ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na pangalanan, hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee. Pinagtatakpan ng mga senador, ng mga nasaan? Nasa majority. Di ba? O tapos, pag na-impeach si VP Sara, sigurado, mapupunta ho yan dyan sa Senado. Alam naman na ho natin yung mga nasa Senado sa majority. Karamihan ho dyan tumanggap para pagtakpan itong administrasyon. Di ba? Sigurado i-impeach ho nila yung si VP Sara. Kaya, gigil na ho sila. Reply, ang magiging ebidensya lang doon, yung mga inihain ng mga nagpaparatang, yung House of Representatives, yung articles, at siguradong papasa na yan sa Senado forthwith, ika nga, no? So, maring strategy, calculated yan. O baka meron silang tinatagong mga dahilan para umakyat na naman sa Korte Suprema at hilingin ng tulong ng Korte Suprema. Kung ano yon, titingnan natin kasi sinasabi nila na mukha itong committee hearing na to fishing expedition, di ba ang sabi nila, para bang namimingwit ng mga ebidensyang kasi wala silang ebidensya, namimingwit, so fishing expedition, maaring yun ang punto nila. O kaya politically sasabihin nila na ayaw naming i-recognize tong committee to sapagkat nga siguradong talo kami dito, may pinapanigan na kayo, bias na kayo, parang kangaroo court ito, parang siguro in a political nature, no? Pero hindi natin lang, nag-i-speculate lang ako. Kaya madaming dahilan kung papaano, bakit sila hindi sasagot, either legally or politically. Legally, gusto na nilang ipaubaya sa Senado, diyan na lang, para hindi siguro sila maglantad ng kanilang mga ebidensya prematurely, no? Kasi gano'n ang mangyayari sa hearing eh. Or politically, para papakita ulit na I am a persecuted person and I will not honor this, so I will go to a higher court. So, madaming dahilan, Sandro. Madaming dahilan. Yun nga, pero Attorney Mel, ang binabanggit din ni Congressman Ridon kanina, kapag hindi siya nag-reply, as early as 2 days from now, March 18, ay maaari nang magpatuloy yung proseso para dun nga sa sufficiency in grounds. Ibig sabihin, mapapabilis yung proseso. Ayun mga kabita, yung pagsagot nga ni Redon na pag hindi sumagot itong si VP Sara, alam naman na matutuloy yung impeachment niya. Yan mga kabit, kumbaga inipit na itong kongresista, yung bababang kapulungan ang kanilang sarili. Kasi nga, pag na-impeach ng maaga si VP Sara, mga kabit, win-win situation pa rin dito kay VP Sara. Kasi nga, wala hong malakas na ebidensya itong nandyan sa House Committee on Justice. Di ba? Wala ho silang malakas na ebidensya. Yung ebidensya lang ho nila, yung 125 confidential funds, saan nga napunta. Tapos yan, threaten nila kay Marcos Jr. Di ba? Katatawanan ho yung mga kongresistang bayaran ng maleta. Itong si VP Sara, mga kabdita, kahit na ano hong gawin nila, win-win situation ho yung kanyang sitwasyon ngayon. Hindi ho siya maiipit. Gumagawa lamang ho ng paraan yung mga tolongges dyan na mga bayaran para ma-impeach lang siya. Gumagawa lamang ho sila ng way para manahimik si VP Sara. Will it work to VP Sara's advantage o hindi po? Well, obviously, kasi one-sided na lang ang mga paghahain ng mga ebidensya, walang contradiction, walang controverting evidence, mapapabilis, at malamang mapapile na yan sa Senado. Kaya it's a calculated risk. Kung hindi siya sasagot talaga, it's a calculated risk. At tingin ko, alam na nila yung consequence noon. Tama ka, Sandro, mapapabilis. Alam mo, sabi rin sa ating constitution, may 60 session days lang sila para gumawa ng resolution, majority vote, na sinasabing impeach, tapos isasangguni yan sa plenary sa Congress at kailangan ng 1/3 para agad-agad mapasa na sa Senado. Yan.
At syempre ito'y nangyayari rin habang ang hinihintay natin. Pero kahapon, nagbigay ng pahayag si VP Sara na sinasabi niya na number one, hintayin kung kailan siya magre-reply. Pangalawa, parang ngayon lang daw siya nakarinig ng pagkakataon na hindi papayagan yung kanyang abogado dahil nabanggit doon sa mga issue nga, yung mga pagtatalakay dyan sa kamera. Kasi narinig ko yung interview mo kay attorney kay Kong kanina, no? Ang punto kasi noon, Sandro, ganito. Basta't ako kinuha mong abogado, tali na ang aking bibig. Lahat ng anong sasabihin mo sa akin, Sandro, hindi ko na pwedeng ilantad, maliban na lang kung bibigyan mo ako ng pahintulot. Lahat ng alam ko sa'yo, hindi ko pwedeng isiwalat, maliban na lang kung ibibigyan mo ako ng pahintulot. Iyan ang koneksyon ng isang kliyente at saka ng abogado. Sagrado yan. So kaya ang sinasabi ni Ridon, kung gagawin nyo yan at kung yung dalawang taong yun napaka-importante para maging testigo, i-invoke yung karapatan na yun. Sasabihin nila, abogado na po ako, hindi ko po pwedeng isiwalat ang lahat ng mga sinabi sa akin ni VP Sara. So talaga magkakaroon ng tensyon, ano? Magkakaroon ng tensyon at siguro diyan maaaring magkaroon ng mahabang usapan, Sandro, mahabang usapan. Pero ako, Sandro, kung akong tatanungin diyan, Sandro, alam mong tingin ko lang diyan, kung ayaw, wag na lang kasi kung meron namang mas madami pang ebidensya na pwede namang hindi ka isama yung dalawang abogadong yon, at itutuloy naman sa Senado, may pagkakataon ulit ang Senadong tawagin sila at doon na lang magkaayusan. Pero kung para hindi lang tumagal, kung meron namang ebidensya, sige na lang para matuloy na ang kaso. Yan. Oo, kasi ang binabanggit nyo, Attorney Mel, kung papayagan itong dalawa na kagad yung pwedeng maging rason nila para hindi sila sumagot doon sa mga tanong ng mga kongresista. Una, yung right to self-incrimination, yung hindi nila pwedeng ilaglag yung kanilang mga sarili. At pangalawa, yung lawyer-client relationship, yung privacy noon, di ba, na hindi nila pwedeng i-divulge, hindi nila pwedeng isiwalat kung ano yung napag-usapan nila ni Vice President Sara Duterte. Tama po ba? Yan, Sandro. Ka dyan. Ibig sabihin ko, nag-i-strategize na rin sila, di ba? Para mapalakas ang kanilang kaso nila VP Sara at para maiwasan ang pagtutulong ika nga ng ilang mga tao sa DepEd na makapagbigay ng sarili nilang salaysay. Kaya maselang na issue yan eh. Kasi pwede namang sa Sandro, kung sa korte yan, meron rin tayong tinatawag na hostile witness. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, isang witness na ayaw magtestigo sapagkat siya ay kakampi ng kabila. So pwede mong sabihin rin, okay, ayaw mo, Your Honor, gusto ko po siyang tawagin bilang hostile witness. At kung payagan, uupo ulit sila. Kaya lang tama yan sinasabi mo, Sandro. Kanila namang igigiit basta tatanungin sila, their right against self-incrimination, no? Kasi baka masangkot sila. Kaya mo gumagawa ng strategy yung dalawang panig talaga kung paano nilang mapapalakas ang kanilang mga posisyon. Oo, at Attorney Mel, pwede rin kayang ito'y may koneksyon doon sa mga naunang pahayag ni VP Sara na ito ay fishing expedition. So kapag mabigo ang Justice Committee na mapiga itong dalawang abogado niya, pwedeng sabihin, kita nyo tama, fishing expedition, wala nga silang ebidensya. Maaaring igiit nila yon, Sandro. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng fishing expedition? Ang ibig sabihin niyan ay isang malawakan at walang direksyon na paghahanap ng katibayan. Isang broad and directionless search for evidence. Kaya ganun ba ang nangyayari? Ayan, tulad doon ng ginagawa nila Ridon, nila Luis Tro kay VP Sara, fishing expedition yung ginagawa na wala hong malakas na katibayan, wala ho silang, wala ho silang sapat na kaalaman
karapatan mga ka-update para i-impeach si VP Sara, gumagawa lang ho sila ng paraan. Gusto lang ho talaga na masibak o matanggal sa posisyon itong vice presidente para ho hindi siya makatakbo sa 2028. Yan lang ho yung hinihintay nila kasi mga ka-update, itong 2028 na ito, sigurado iisa-isahin, hihimay-himayin ni VP Sara lahat ho ng, alam niyo na, bumastos sa kanya, lahat ho ng tumarantado sa kanyang ama, mga kabdit, at lalong-lalo na yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno, yan mga gumagamit ng mga white powder. Alam na alam ho nila na babalikan ho sila ni VP Sara. Kaya hanggang simula ngayon mga kabdit, takot na ho yung mga yan, yung mga nandyan sa kamara. Yung mga bayaran dyan na kongresista, takot na ho yung mga yan. Nalalapit na ho yung hukuman. Di ba? Nangyari? Palagay ko naman, Sandro, hindi naman. Sapagkat unang-una, may mga alegasyon na naman na sinasabi kamukha yung mga confidential fund, kamukha yung mga assassination attempt, kamukha yung affidavit ni Madriaga. Di ba? Hindi naman magiging malawakan yan sapagkat merong mga taning, halimbawa, sa paghahanap yung sa SALN o sa AMLAC, binibigyan lang ng taning, halimbawa, from 2015 to 2024, depende. Basta't may mga limitasyon at nahandoon naman sa paratang, talagang pwede ka talagang humiling sa korte para ilabas ang dokumento na ayon sa batas na hindi dapat ilabas. Kamukha yung mga bank secrecy, no? Bank secrecy. Hihiling ka muna. Gagawa ka ng motion yung mga nag-uusig tapos papayagan ng korte, manalabas yun. So hindi ito isang directionless, no? Meron silang sinusunod na journey. Meron silang sinusunod na mga parameters at meron silang sinusunod na mga paratang para makakuha na ang ebidensya. Hindi ito yung malawakan at directionless na paghahanap ng mga katibayan. Pero alam mo, Sandro, baka maaari ito ang kanilang isasangguni sa Korte Suprema na this is nothing else but a fishing expedition. Who knows? Hindi natin alam. Pero yun nga, no, sa normally rin naman, Attorney Mel, no, kapag naghahain ka ng kaso, hindi mo rin naman agad-agad din inilalabas yung mga ebidensya mo, tama? So, pwedeng ganito rin ba sa impeachment proceedings? Strategy yan, pwede rin. Baka ang sa tingin nila, Sandro, kasi ganito, dito sa House Committee on Justice, numbers game yan. Pagdating sa plenary session ng House of Representatives, numbers game rin naman yan eh. Binilang nila, o talo tayo dito. Ayan, isa pa ho yan. Numbers game ho talaga dyan sa House of the Representatives. Kahit na milyon-milyon Pilipino ang may ayaw sa impeachment ni VP Sara. Oras na magkabutuhan ho dyan sa, alam niyo na, sa committee, mga kapatid, sigurado tuloy pa rin, magiging sufficient. Kaya ano yung expect natin sa mga tumatanggap dyan sa admin ni Marcos Jr.? E di, syempre, i-impeach ho nila si VP Sara. Di ba? Kung ilalabas natin ang ebidensya natin, makikita na nila. So since ang anticipation natin, numbers game, talo rin naman tayo dito, dumiretso na tayo sa Senado. Magsapalaran na tayo sa Senado. Siguro inang strategy nila, hindi ko alam. Pero medyo practical rin yung mga ganong kaisipan Mga ganong strategy. Talaga, tama yung sinasabi mo. Minsan ilalabas mo lang ang ebidensya mo kung kinakailangan na. Kung talagang tawag nga natin doon, Sandro, punto de caramelo na. Pero ito, alam naman natin na meron pang darating na isang hearing sa Senate. Baka gusto nilang ilanta doon. Kumbaga, ilalabas mo ang salbabida sa hora de peligro. Ang dami mga Spanish words. O mas maganda yon, mas maganda yung matalinhagang paghambing mo noon, no? Yung sige, maghintay lang kayo, parang parang dramatic pa, di ba? Dramatic, alam mo, hindi natin alam talaga Oo, parang hindi niya tinetelegraph ang mga evidence ng gustong ilabas. Baka mamaya mo, yung mga sinasabi niyang ghost persons, ilantad niya. Hindi natin alam. Di ba? Ayun nga, Attorney Mel, kasi nga may mga nakuha rin tayong impormasyon na dapat pala itong si Madriaga, matagal na nilang alam. Pero ang pinagtataka ko nga, bakit hindi siya inilabas noong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability? So ibig sabihin talagang mukhang
mukhang si Madriaga ay ilalabas din nila kapag nagtuloy-tuloy na yung impeachment sa Senado. Sigurado yan kasi Oh, nakita nyo, nakakatawa ho dyan, bakit si Madriaga pinaniniwalaan ho nila, isang ex-convict, isang kidnapper ng mga bata, yan ho yung pinakamalaking ebidensya nitong administrasyon ni Marcos, yung mga kongresista, yan ho yung pinagtatakpan nila, yung gusto ipatawag dyan sa komite, na protektahan daw, sabi nga ni Shell Jokno, kasi nga daw nakakatanggap daw ng death threat si Madriaga. O, kamusta naman itong 18 ex-Brave Marines mga kapatid na hindi pinapansin ng mga kongresista? Tanong ko lang ho yan. Trillion, billion ho yung kanilang dinideliver na pera. Inamin na ho nila yan kung sino yung mga pinangalanan ho nila, kung sino yung mga taong tumanggap, mga media, mga artista, lahat mga kapatid, mga senador, mga kongresista, nagpangalan ho sila. Pero pinapansin ho ba sila dyan sa komite? Pinapansin ho dyan ba sila ng mga kongresista? Tanong ko lang, hindi ho. Kasi nga ho mga kapatid, siyang si Madriaga, isa hong tanim ebidensya. Di ba? Isa hong malaking kabalbalan, kalokohan lamang ho yan. si Madriaga ang parang tulay link ng mga connection sa isang restaurant, sa pagbibigay nito, di ba, sa isang radio station, madami siyang sinasalaysay doon at iba-ibang mga transaksyon. And so therefore, no, talagang maaari talagang ipresenta yan sa Senate. At baka naman ang kabilang panig, sila VP Sara, Sandro, merong pangsangga dyan na hindi pa nila pinapalabas. Kasi tatandaan natin, itong mga ebidensya ngayon, para sa lang yan, House Committee lang yan, para sa mababang kapulungan yan. Pagdating yan sa Senado, pwede ka pang magdagdag ng mga ebidensya, either palakasin ang pag-uusig, o palakasin ang depensa. Kaya ayaw nila sigurong i-telegraph, ika nga, o paunahan na makita ang kanilang napipintong mga magagandang ebidensya. Parang gano'n. Yun nga kasi Attorney Mel, parang kung kunwari sa normal na flow ng kaso, nagki-case build up pa lang. So hindi mo kailangan ipakita kung ano yung alas mo doon sa kabilang kampo. Yes. And besides, Sandro, tandaan natin, pag dumating yan sa Senado, hindi lang iyan ay isang legal proceeding. Political proceeding rin yan. Ibig sabihin, yung publiko ngayon, nakikita ngayon ang mga gawain, hindi lang ng dalawang panig, kundi mga senador rin. Makikita nila kung ano yung pagkikiling ng mga senador, hindi pagkikiling ng senador, at marami na tayong makikita dyan. Lalong-lalo na yung aspeto ng politikal. Kaya, alam mo, inaasahan ko dyan, Sandro, sa Senate, may mga mahahabang talumpati dyan. na para ma-attract ang mga tao. Yung kabila, sasabihin nila, talagang abusado tong si BP. Sila BP naman, sasabihin, pine-persecute nyo lang ako. This is a highly political kasi alam nyo nang tatakbo akong bilang presidente. So ang makikita natin sa Senado, hindi lang mga ebidensya, kundi mga talumpating para kang nanonood sa Plaza Miranda. Di ba? Kung papayagan. Hindi, tsaka Attorney Mel, kung ano't ano man ang mangyari, itong procedure na ito, itong prosesong ito, ay magtuturo rin sa atin kung sino yung dapat pa rin nating iboto sa 2028 at sino yung hindi na dapat nating iboto, di ba? Oo, kasi talagang kabit na ito. Hindi na maiiwasan na ito ay isang yugto, isang episode na mahalaga para sa eleksyon sa 2028. Kaya titingnan rin natin ang strategy sa Senate. Yung bang mga nag-uusig gusto nilang pahabain to hanggat malapit ng eleksyon, 'di ba? Para kasi parang advertisement yun eh. Para kang nag-advertise na libre pa. O si Sara Duterte, meron ba siyang plano para mas pakita niya na siya ay isang dinidiscriminate at iniisan lang at saka para bang pine-persecute? Kaya alam mo tayo, Sandro, observers lang tayo. Kaya ito talagang pinakamahalaga. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga lang talaga dito, Sandro, para makita natin ang ebidensya. Kalimutan na natin yung mga pinagdadaldal nila
Kaya habang maaga pa, wala hong problema na ilarga na ho nila yung impeachment ni VP Sara kasi nga ho, wala ho silang malakas na ebidensya. Mahina ho, isipin niya si paniniwalaan na si Madriaga tapos yung pag-threaten ni VP Sara kay Bobong Marcos Jr. yung 125 confidential fund. Kaya mga update, panigurado, mababasura lamang ho ulit yung impeachment ni VP Sara. Kasunod ho nito mga update, pag-uusapan din ho natin ito ang naging pahayag ni Attorney Jing kung saan literal mga update na sinisiraan nga ni Redon etong si VP Sara o gusto niya gantihan lamang. Kasi mga kapdita, itong 2028 presidential ho, yan na ho yung kinatatakot ng mga kongresista na tumatanggap ng mali-mali. Kaya direkta na rin ho tayo dito. I don't know if she is going to appear. I would rather, well, kung ako yun, hindi ako mag-appear dahil babastusin ka lang doon eh. Ha? Ngayon pa nga yung si Terry Ridon dahil may balak yan na mag-vengeance, may balak na ano yan si Terry Redon. Tira na ng tira. Siyempre, sinipa kasi ni President Duterte yan dahil Tama. walang silbi na empleyado ng gobyerno. So, siyempre, Yan mga kapdita, nandyan na rin ho tayo sa pagsipa ni Pangulong Duterte dyan kay Redon. Kung hindi nyo ho alam, nandito ho kasi sa isang sanghay ng gobyerno, itong si Redon. Tapos nakita ho ni Pangulong Duterte na sa Urban Poor, kung hindi ho tayo nagkakamali, yan ho yung Urban Poor. 7 beses ho siya nagtatravel pa labas ng bansa. Labas-pasok, labas-pasok. Si Pangulong Duterte, tinawag ang Urban Poor para sa ating mga kababayan may hirap na itong sangay ng gobyerno na ito. Tapos itong si Redon, travel ng travel, kung ano-ano yung ginagawa, winabaldas ho yung pondo o pera ng mga ating kababayan. Napikon ho si Pangulong Duterte, sinibak ho siya sa pwesto. Kaya ito nga si Redon, mga kapatid, yung paghihigante. Yung paghihigante sa mga Duterte, nasa kanyang puso na yan. Yung gigil at inis ho niya sa mga Duterte, ayan, nandyan na ho. Kanino niyo ho ibubuntong? Kay VP Sara. Diyan niya ho ibubuntong yung galit niya sa ating Pangulong Duterte kasi nga ho mga kapatid, sinibak siya, di ba? Ikaw ba naman mag-travel ka na mag-travel, labas-pasok tapos ginagamit mo yung pondo ng bayan? Kaya tama lang ho yung ginawa ni Pangulong Duterte sa kanya. pag-end nila ng kanilang operation ay isang proforma lamang. 3 buwan na yan walang silbi dahil paano naman kikilos yung isang tao lamang? Yan, it is a commission. A commission means composed of 2 or more persons. Commission commissioner and mga deputy commissioner. Nag-resign na yung dalawa. Isa na lang yung sirang ulo na nagpapatakbo niyan. Yung dating justice na wala namang silbi ang justice na yan. Wala namang nangyayari dyan sa ICI. In fact, ako at saka si Attorney Luna, I think, magkasabay kami na sinampahan namin ng ano yan, kaso sa Supreme Court being unconstitutional at walang silbi ang ICI na yan. Tulad na noong panahon ni Noynoy Aquino, nagtayo siya ng Truth Commission, dineclare ng Korte Suprema na void or invalid yung batas, unconstitutional. Ito naman, sinampahan din namin kasi alam na namin na ang mangyayari ay waste of money, waste of resources, and walang silbi because it's a misnomer. Sasabihin mo independent, hindi naman independent. Ang may say, ang may final say, yun ding mga tiwali. Yung kanilang grupo na mga congressman at mga senador na malapit dito sa hinihinala na mastermind nitong corruption. As Saldico at saka si Gutesa at saka 18 Marines, tinuturo nila si Marcos na siya ang may pasimuno ng corruption. Sasabihin niya, mahiya kayo, pero siya pala ang dapat mahiya. Kaya yung ICI na yan, from the beginning, from its commencement, ay wala talagang silbihan. It was just
done for show. Pakitang tao lang, pero wala rin naman ang mangyayari. As you said, napupunta lang din sa ombudsman, pero wala rin namang galaw ang ombudsman as of now. Ha? Opo. Congressman, Hello? sa kabuuan po, kasi nabanggit din po ng Malacanang na after po nung ICI, hindi po kasabay nito ang natatapos yung kanila daw kampanya sa paglaban sa korupsyon. Sa kabuang assessment niyo po sa whole of government approach, kung meron man po sa kasalukuyang administrasyon sa paglaban or sa dito sa kanilang anti-corruption campaign, ano po ang assessment niyo po, attorney? Well, it boils down sa pangluloko lamang. Parang it's all for show. Para lamang may masasabi sila na gumagalaw. Siya mismo. Dapat magsabi na siya ng totoo na talagang nag-insert siya ng 100 billion at kumita siya ng 25 billion at yan ay sinasabi ni Saldico. Makakapaniwalang paniwala tayo kay Saldico kasi kasabwat siya nila. Siya ang kumakamada ng mga insertion. And dapat ito ay naimbestigahan na sana kung gaano katotoo, serious. At saka yung mga ini-expose din na mayroong 8 billion na pinag-usapan nila ni Adrian Bersamin at ni Marcos na ini-expose nila Congressman Erice at si Congressman Tinio. Dapat walang kibo si Marcos dyan. Wala siyang denial, wala siyang hakbang na bigyan ng diin itong akusasyon laban sa kanya. Opo. So, paltos talaga itong anti-corruption drive nitong administrasyon ni Marcos Jr. Opo, dito naman po sa pagbusisi doon sa mga revelasyon ng mga dating sundalo na nagpakilala mga security details po ni former Congressman Zaldico. Ano naman po ang basa niyo po dito, attorney, na hanggang sa kasalukuyan meron ng mga resolusyon na nanawagan na imbestigahan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, wala pa. Ang nangyari ngayon, iniimbestigahan yung nagnotaryo, kung tama ba yung pagnotaryo, pati na yung witness, sinusubpina na rin, hindi pa doon sa bigat mismo. At marami na silang mga speeches laban dito. Bakit kaya hindi na lang imbestigahan at doon sa lain para mawala na Ayan mga kapatid, naniniwala ako dyan. Bakit sa mga 18 ex-Brave Marines, mga kapatid, sila yung iniipit, yung NBI pinatawag, check lahat, yung kanilang mga background, lahat mga kapatid, iniipit, ginigipit ho sila. Bakit yung kay Marcos Jr., ni isa wala ho nangyari? Matapos ang laki ho ng kanilang mga ebidensya laban kay Marcos Jr., isipin ho ninyo, natuloy ho ba yung pag-iimbestiga, yung impeachment? Diba? Insufficient. Bakit pagdating dito sa mga 18 Brave Marines, mga kapatid, lahat ho talaga gagawin nila, panggigipit. Basta hindi ho naaayon dito sa administrasyon, mga kapatid, automatic, gagawa ho silang paraan para ho siraan ito mga ito. Diba? Wala ho tayong expectation dito sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya mga kapatid, itong 2028 presidential election na lamang ho ang ating hinihintay. Maupo ulit ang isang Duterte. yung agam-agam ng ating mga kababayan po na merong mga pinagtatakpan kung tunay yung sinasabi po nila na mali ang mga sinasabi nitong mga dating sundalo? Well, unang-una, if I may, medyo with due respect, mali kasi yung paglatag ni Baligod. Doon pa lang sa presko niya, mali na yon. At kaya doon nagkaroon ng konting credibility problem. Kasi instead na pasalitain niya yung mga Marines, siya ang nagdadaldal ng gusto. At instead na individual affidavit ang ginawa niya, nilamsam niya yung mga affidavit. So, hindi talaga natutumbok ang role ng bawat isang Marines. Pero, be that as it may, nagpakita din ang government agencies na karapat-dapat sanang mag-imbestiga dyan, lumalabas na nililihis ang issue.
Imbis na yung allegation tungkol sa kurakot at pagdi-deliver ng mga maleta sa mga kurakot na mga opisyal, ay ang tinitingnan yung mga nagre-report. It is the the one that are telling na may mga katiwalian, pero ang messenger ang tinitira, hindi yung ikangay yung kanilang sinasabi na mga katiwalian tulad ng pag-deliver ng mga iba-ibang maleta sa bawat opisyal na tumanggap. Dapat ang ginagawa sana ng gobyerno ay tinatanong sila kaninong bahay, sinong tumanggap, at anong oras, and so on, so forth. These are all can be shown by evidence. Pero ang tinitingnan ito bang marina ito dating magnanakaw? Ito bang marina ito dating may kaso? Ito bang marina ito? Hindi naman yan. Maski isang kriminal, pero halimbawa may kaso, nakapagpiyansa, tapos hinayal ka ng isang tao tulad ni Saldico, ibig ba sabihin wala na siyang kredibilidad maski mapurbahan niya na talagang nag-deliver siya ng mga maleta na yan? Ang tinitingnan yung background, ang hindi tinitingnan yung Tama. anong alam nitong tao na magpakita na may mga Yan nga akong paglabas na tang Brave Marines, mga kapatid, kapani-paniwala, isipin ho ninyo, nagtrabaho naman ho sila dyan kay Kong Saldico. Bakit sila pa rin ho yung iniipit? Bakit hindi na lang ho nila imbestigahan yan? Sinabi ng mga 18 Brave Marines na, yan nga, nag-deliver sila ng pera dito, kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr., sa Iguado, sa mga media, alam niyo na, yung mga sinabing pati mga media, si George Garcia, diniliberan, dapat mga kabit, yun yung iniimbestigahan, hindi yung sila ho pa ho yung iniipit. Mantakin po ninyo yan, ha? Basta hindi ho naaayon dito sa administrasyon, sila pa rin ho yung, alam niyo na, binabanatan ng admin. offenses na nagagawa. So, klarong-klaro dito sa Yes, attorney, go ahead po. klarong-klaro dito sa mga ginagawa nitong Senate Blue Ribbon, itong ombudsman, at itong ngayon nakikisawsaw naman itong NBI. The terminology. Ano daw sila? Na deputized daw by the ombudsman. It leaves a bad taste in the mouth dahil kaya nga pinipilit nitong ombudsman na maging ombudsman siya dahil i-address niya yung mga problema, pero nililihis nila. Tapos nagpakita kagad ng gilas itong bagong NBI director. Alam naman natin yung istorya niyan, kung saan ang galing yan. Alam naman natin kung sino ang amo niyan dati, si Cusi. Nilagay siya sa lucrative na isang opisina, at the rest is history. So ngayon, nandito na siya sa kabilang side at nagpapakita ng gilas. Pero mali-mali naman yung tinitingnan niya, yung nagsasalita na siya, he's making conclusion. They have not even started the anong tawag nito? The investigation. Nagpapa-interview na siya, nagpapasikat na siya sa interview, and making conclusion. Hindi pa nga niya nakakausap isa-isa kung ano ang mga nalalaman itong mga Marines na ito. So, paano tayo uusad ng ganyan? Nililihis nila yung issue, lalo na sa Senate, Admar. Sa Senate, mukhang, anong pangalan nito? Pumayag na si Lacson, pero hinarang naman ni Soto. Klarong-klaro na mayroong motibo si Soto kasi
pinangalanan siya na isa siya sa mga allegedly tumanggap ng 5 maleta. So, obvious na talagang aharangin nila yan para hindi mabisto ang kanilang mga pinaggagawa. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Dako tayo dito sa impeachment naman po ng complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw yung ikasampung araw nga na dapat sumagot siya doon sa reklamong inihain nga ng Kamara kasi matapos nga ideklarang sufficient in form and substance itong ikatlo at ikaapat na complaints, impeachment complaints laban po sa kanya. Ano naman po ang inyong nakikita po nito at masasabi? Well, kung ako, no, doon pa lang sa determination of form and substance, makikita na natin yung trend na talagang malaman natin kung saan ang patunguhan. Saan ang patunguhan nito? Makikita na natin yan kasi can you imagine kagaya nung argumento ni Rufus Rodriguez, sinasabi niya na walang basihan yung pag-charge ng kay Sara Duterte bilang Secretary of Education because the Secretary of Education is not impeachable. Pero at the end of the day, sinusulong niya yung argumento niya, pero bumoto din siya. So, very obvious na sila lahat, mayroon na yung role to play. Kaya nga kung ako, si Vice President Sara, hayaan ko na yung sa House at alam naman natin yung outcome dyan at ang labanan dito sa Senado. Sa House, hindi ka pwedeng gumamit ng abogado to defend you. Isasalang ka by yourself, baka lukuhin lang siya dyan ng mga congressman na ang kanilang utak at isip ay paski ano maririnig nila, alam na nila kung sino ang bubutuhan nila. So, ang labanan dito sa Senate, and I believe in the Senate, they cannot get the 16 votes required, which is 2/3 of all members of the Senate. Sa bilang ko, wala silang makuha na 16 to convict the Vice President. Pero ngayon, dapat bang, para po sa inyo, dapat bang sumagot si VP Sara Duterte dito nga po sa reklamo ng impeachment? That's part of due process. She should not waive her due process, but I don't know if she is going to appear. I would rather, well, kung ako yun, hindi ako mag-appear dahil babastusin ka lang doon Ngayon pa nga yung si Terry Ridon dahil may balak yan na mag-vengeance, may balak na ano yan si Terry Ridon. Tira na ng tira. Siyempre, sinipa kasi ni President Duterte yan dahil walang silbi na empleyado ng gobyerno. So, siyempre, pinapakita niya ngayon na talagang hinahabol niya si Vice President. Po. Huli na lang, attorney, nabanggit po ninyo kanina na pagdating sa Senado, hindi uusad. Sa tingin mo, sino-sino yung mga boboto against dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Well, there are 15 members of the minority, the majority. So tingin ko dyan, out of 15, baka pinakamalaki 11 lang ang makukuha dyan. Unless makakuha sila sa members ng minority, alam mo naman, they have all the resources. They will utilize the resources tulad nung ginawa nila kay Chief Justice Corona. Ginagamit nila ang resources to convince the members of the Senate. But ako ay may tiwala na mayroon pa ring mga senador dyan na hindi mga tiwali.
Ayan mga kapatid, naniniwala ako dyan na pag nagkabutuhan na dyan sa Senado, mga kapatid, panigurado hindi ho aabot ng 16 ang boto o 2/3 kasi mga kapatid, marami ho nasa minority, may mga utak, may mga prinsipyo, hindi naman ho katulad ng mga nandyan sa majority kadalasan. Sino ho ba yung mga panigurado boboto dyan? Sila Hontiveros, sila Aquino, lahat ho ng mga may sayad yung utak mga kapatid. Yan lang naman ho yung boboto, sila Pinky, di ba? Anong expect natin sa mga yan? Napangalanan ho sila si Hontiveros, alam naman na ho natin yung insertion niyan, 3 billion. Di ba? Kaya nga dito, isusunod naman ho natin. Ito nga hong, si Remula. Si Remula naman ho yung isusunod natin mga kapatid dito. Kasi literal na nabuking ho siya. Nabutata ho siya dito kay Attorney Harry Roque na pinasinungalingan ho. Kasi nga, di ba, nilantad ni Remula na noon pa lang sa panahon ni Pangulong Duterte, may mali-malita na. Dito nga dito, re-recta na ho tayo dito. Ang sagot lang ni Boying Rimulya, kung corrupt ang Marcos administration, corrupt din ang Duterte administration. Ang gaya nga sinabi ko nung una, para bagang inaamin niya na corrupt ang Marcos administration. Pero ako naman, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, ay pinasisinungalingan ko na mayroong naging ganyang delivery ng mga maleta sa panahon ni Tatay Digong. Attorney, regarding naman po Doon pala mga kapatid na kasi banat ko nitong alam niyo na mga Duterte dito sa administrasyon ni Marcos Jr. na ayun nga sa mali-maleta, usaping mali-maleta. Agad naman ho silang may reply. Agad naman ho nilang babanatan yung mga nasa past administration. 'Di ba? Ganyan lang ho yung mga taong nandyan. Tulad ni Remula, ni Anticlair Castro. dun sa comment na ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya, na meron daw nung nakaraan pa. So, nung time pa daw ni Pangulong Duterte, meron ng nahatira na maleta. Ano po masasabi niyo dito? Well, ang sigurado ko, bakit wala ako natanggap? So ako'y nasasaktan ng loob. Bakit hindi ako natakban? Hindi ako nakatanggap ng kahit anong maleta. Ako palaging nakasalang araw-araw na ginawa ng Diyos at akong ginigisa ng media dyan, no? Dahil ako ngayon boses ng Administrasyong Duterte. Siguro siya nakatanggap. So, Boying, pahingi naman dyan. No? Di ba? Huwag mo naman suluhin yan. Nakatanggap ka na pala dati. Lalong mas marami ka natanggap ngayon dahil talagang limpak-limpak ang mga na-deliver dito mga Marines na ito. Pero attorney, would you consider that na relevant yung kung nakatanggap ba ay noong panumpa ni Pangulong Duterte, may nangyayari na o ngayon? Importante ba yun o anong pinapatunayan nun? Lokohan nga po yan eh. Kasi ang dapat natin tinitignan kung totoo nga ba yung sinabi ng mga Marines. At marami naman talagang bagay-bagay na po pwedeng ma-verify. Yung mga addresses, yung mga larawan, yung mga helicopter, mga eroplano. Yan ang dapat tignan. At ang dapat gawin ngayon is imbestigahan nga yung kanilang mga sinabi at Isa pa mga kapdita, kung totoong nagnanakaw yung si Pangulong Duterte, bakit hindi ho siya in-issue sa mga korap katulad nitong administrasyon? Saan ho ba siya ini-issue? Sa EJK, kung saan pinatahimik niya lamang ho yung mga gumagamit ng white powder. Bakit hindi siya in-issue sa korupsyon kung totoong nagnanakaw siya? Sige, tanungin ko ho kayo mga kapdita. Komento niyo naman sa comment section kung talagang nadawit sa korupsyon si Pangulong Duterte. Hindi nga ho eh. Iniipit lang ho nila ngayon yung anak niya, yung 125 confidential funds na wala hong sapat na ebidensya na winaldas o binulsa ho ni BP Sara. Di ba? sahan at tignan talaga kung sinong dapat makulong ng panghabang buhay dahil sa pagpandarambong galing nga sa kaban ng taong bayan. Hindi po pwede yun na magnanakaw kayo dyan sa gobyerno. Ang sagot, magnanakaw din kayo. Well, una-una, no? Wala naman pong naniniwala doon sa sinasabi nila na nagkaroon ng lantarang korupsyon sa panahon ni Presidente Duterte. Dahil ang problema ko nun talaga as spokesperson, paano ma-explain kung bakit yung mga pinakamalalapit pa kay Presidente sa panahon ng kampanya at sa gabinete ang unang-unang natanggal sa mga posisyon. At wala pa nga napapatunayan, pinapatanggal na ni Presidente Duterte dahil ang kanyang patakaran. Even a whiff of corruption ay sapat para masibak sa pwesto ang isang opisyales sa gabinete ni Tatay Digong. Ngayon, sinasabi na ng mga mandurugas talaga yung mga taong sa gobyerno, imbis na imbestigahan at tignan kung dapat nga bang tanggalin dito mga korap nito sa gobyerno, ang sinusupil pa at ang dinidiin ay yung mga nagsasabi ng katotohanan at nagtumatayo at nagbibigay ng testigo para nga po mahuli ang mga korap na yan. Attorney Roque, si Coach Oli po. Yes, Coach.
Ang pinakamaingay ngayon na balita ay patungkol dito sa maleta. At nakikita natin yung sinabi ni Boying at itong ginawa ng NBI na si Director Matibag, no? Ipaliwanag nyo, attorney, sa mga katulad kong hindi abogado, ito ba'y parang inaamin ni Boying na pwedeng magamit na meron talagang confirm na may bigayan ng maleta. Doon naman sa NBI, yung legality po na parang nag-iimbestiga sila ng non-crime. Kasi ang iniimbestigahan nila yung mga mga 18 Marines, hindi nila mapatawag yung subject ng krimen kung hindi yung nagsiwalat ng krimen. Well, tama ka dyan, Coach, no? Kasi parang sinasabi ni Boying Remulla, huwag kayong magreklamo na nagde-deliver ng maleta sa panahon ni Presidente Marcos dahil nagsimula yan sa panahon ni Presidente Duterte. O, di ba? Ano yung ginagawa ni Boying Remulla, mga kapatid? Naguhugas sa kamay ho siya sa administrasyon. Pilit ho nilang dinidigdik yung past administration. Saan? Sa kabalbalan, sa mali-maliit lang, ninanakaw ho nila ngayon. Tapos ngayon, may lumabas na naman ho ngayon sa media. Tignan nyo, kalat na kalat sa mga media outlets ngayon, yung pagbibigay ho nila ng ayuda. Mga kapatid, yung pagbibigay ho ng ayuda nitong gobyerno, hindi ho dapat yan. Kasi tuwing nagbibigay ho sila ng ayuda, mga kapatid, yung kickback ho nila, mas malaki pa ho. Kung nagbibigay sila ng 1,000, 5,000, mga kapatid, mantakin po ninyo kung magkaano ho yung kanilang naibubulsa. Milyon-milyon, bilyon-bilyon ho. Kaya ganyan ho katindi ang administrasyon. Basta paninira sa mga Duterte, automatic nakakalat ho yan. Pero pag pagpapabango dyan sa administrasyon, tignan nyo, lahat ng media outlets meron ho. Kasi nga mga kapatid, shareholder ho yan ni Martin Romualdez. Ako po ay pinasisinungalingan ko na nagkaroon ng kahit anong delivery sa maleta. Pero yung sa sinabi ni Ombudsman Remulla, parang inaamin niya, totoo, nagkakabigayan, nagkakaroon ng delivery ng maleta, pero nagsimula yan sa panahon ni Tatay Duterte, ni Tatay Digong. No? So kalokohan po yan dahil unang-una, hindi ko alam kung siya talaga ay naging kabahagi ng gobyerno nung panahon ni Tatay Digong dahil nung ako'y nasa Kongreso, 17 Congress, wala naman siya sa Kongreso noon. No? So hindi ko alam kung bakit may nalalaman siyang bigayan ng maleta na gaya ng sinasabi niya. Pero that is, in effect po, talagang an indirect admission na may katotohanan itong lantarang korupsyon at pagdideliver ng mga mali-malitang mga basura sa administrasyon ni Duterte. Pagdating naman doon po sa 18 Marines, no, sila po ay nagpunta roon bilang mga testigo sa krimen ng plunder. Pero nangyayari, sila ngayon ang iniimbestigahan. Hindi ko alam kung anong krimen ang ipapataw nila o ikakaso nila laban dito sa mga Marines, pero pwede po yung incitement to sedition dahil napakababa naman ng ng parusa para labang sa perjury at ang sigurado ko, gusto nilang ikulong na matagalan para mapatahimik yung mga Marino na yan. So yung mga testigo ngayon ang lumalabas, sila ang iniimbestigahan samantalang dapat yung mga tao na sinisiwalat nila na mga korap sa gobyerno ang dapat imbestigahan ng NBI. Attorney, si paring RJ po. Alam naman natin Yes, na yung sinasabi ni Boying isang malaking kalokohan at walang maniniwala. Sa tingin nyo, bakit niya pa rin yan sinasabi? Bakit dinidikit niya pa rin yan sa mga Duterte? Hindi, ano yun natin yung eksaktong Desperado na, sinabi. kasi- Attorney, ito yung eksaktong sinabi ni Boying Remulla. Ang eksaktong sinabi niya, meron daw siyang isang intel na hindi daw niya pwedeng pangalanan na nagsasabi na yung isa sa mga images na ginamit nitong 18 Marines ay nung panahon pa ni Alan Lord Velasco. So hindi daw pwedeng pangalanan itong kanyang nakausap. Ano yung pwede niyong i-connect doon sa tanong ni RJ? Well, unang-una sa batas, dahil ito'y intel, chismis lang yan. Yan ay hindi pa pinasumpaan ng kahit sino. Samantalang ang mga Marines nag-execute na ng notaryadong dokumento na isang public document na pwedeng maging dahilan na para sila ay mapatawa ng parusa ng pagkakakulong kung sila ay nagsisinungaling. So walang ganyang notaryadong affidavit ang binibigay nitong sinasabi niyang impormante. Pangalawa, ano ang relevance nun dun sa katotohanan na nakasaad sa affidavit ng mga 18 Marines? Yan ay immaterial, irrelevant doon sa mga sinasabi nila na nag-deliver sila ng mga
mali-maliitang mga basura sa mga korap na tao sa gobyerno dahil ang sagot lang ni Boying Rimulya, kung korap ang Marcos administration, korap din ang Duterte administration. Ang gaya nga sinabi ko nung una, para bagang inaamin niya na korap ang Marcos administration. Pero ako naman, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, ay pinasisinungalingan ko na mayroong naging ganyang delivery ng mga maleta sa panahon ni Tatay Digong. Attorney, sa mga ganyang ginagawa ng isang ombudsman, may kaukulang parusa po ba yan? Kasi ngayon lang ho kasi kami nakakita ng isang ombudsman na nakatulad ni Boying Rimulya. Well, ang ombudsman po ay isang impeachable officer, no? At isa sa basehan ng impeachment ay ang betrayal of public trust. At sa tingin ko, kung ganyan ang kanyang pamamaraan na Ayan ayan mga kabdita, impeachable officer din ho kasi ang ombudsman yan. Public trust mga kabdita, oras na ayan, gumamit usa, nagwaldas usa nang hindi niya naman pera mga kabdita. Impeachable offense ho yan. Tsaka ho, natatandaan niyo ho ba yung inamin niya sa interview sa kanya na oo, meron ho silang koneksyon dyan sa ICC, nagipagpulong siya sa kanyang ba. Impeachable offense din ho yan. Kasi sinabi niya ho mga kabdita na hindi ho sila nagipagpulong. Inamin niya na walang koneksyon niya ombudsman o yung gobyerno ni Marcos Jr. sa ICC. Isa hong kasinungalingan yun. Impeachable offense din ho yan. Kaya mga kabdita, meron na hong impeachable offense na nagawa si Remula. Kaya itong pag-upo ni VP Sara, kasi hanggang 2032 pa naman ho itong si Remula dyan sa ombudsman. Pag naluklok ko si VP Sara, panigurado mga kabdita, mai-impeach ho yan. Mai-impeach ho yung taong yan. Lahat ho ng kabalbalan pang iipit sa mga Duterte, panggigipit, mga kabdita, ginagawa ho niya para kung pabanguhin ho yung pangalan ni Marcos Jr. imbestiga, pwede natin matawag yan na pagtataksil sa tiwalang binigay sa kanya dahil ang dapat niya gawin bilang ombudsman talagang siya mag-imbestiga doon sa katotohanan ng sinasabi ng mga Marines. At hindi siya yung magdidismiss dyan na huwag nang paniwalaan yan dahil yan ay puro kasinungalingan labang. Trabaho po niya yun. Siya ang mag-imbestiga. Dapat nga motu proprio, miski walang nagrereklamo. Pero itong mga lumutang na mga Marines, yan ay mga testigo na, mga complainants na at dapat talagang tignan ang katotohanan ng mga sinasabi nila. So dereliction of duty po yan kung hindi niya iimbestiga ng sinabi ng mga Marines at syempre po, iskandalo ng tuluyan kung ang mga nagsisiwalat ng katotohanan ang siya pa ngayong kakasuhan. Katulad po niyan, attorney, yung sinasabi niya, binibintang niya na naman sa mga Duterte ang mali-malitang pera na yan. Anong pwedeng mga kasong isampa sa kanya o sakali po? Well, sa tingin ko po, dahil siya ay impeachable officer, hindi naman siya po pwedeng kasuhan ng kahit anong kaso ngayon na mayroong parusang pagkakatanggal sa posisyon. Kinakailangan matanggal muna siya. Pero dapat pag-aralan natin kung siya nga ba ay nagtataksil sa kanyang katungkulan, betrayal of public trust, sa kanyang hindi pag-iimbestiga dito sa mga napaka-importanting bagay na isiniwalat nito mga dating mga Marino. Limit na lang ako. May personal ba kayo nalalaman tungkol sa nangyayari na to? Ako sa mga maliit na goals? O hindi lang ito nalaman? Well, wala po akong alam ng maleta sa panahon talaga ni Duterte. Dahil alam niyo naman, ilang gabineteng miyembro ng gabineteng natanggal. Yung sarili niyang tagapagsalita ng kampanya natanggal dahil lamang sa chismis na korap. So ito, chismis pa lang, tinatanggal na ni Tatay Digong. Ito na, may larawan na, may ebidensya na, wala pa rin ginagawa itong gobyernong ito. Pinagtatakban pa. Kasi nga, ang mga nadeliberan, no less than the President himself, no? At mukhang ang problema talaga natin ay hindi lang sa mga miyembro ng gabinete, hindi lang sa mga matataas na mga opisyalis ng gobyerno, ang problema natin yung Presidente mismo. Pangalawang beses nang nadawit ang Presidente rito, no? Unang-una nga, itong mga Marines na nag-deliver sila doon sa Malacanang. Tapos si Zaldico na nagsabi na siya mismo nag-deliver. At siyempre, meron pang mga yung kamag-anak ni dating E.S. Bersamin na di umano ay pinagbigyan nga ni Zaldico ng pera yung kanilang kubra doon sa 100 billion na insertions na ipinasok ni Presidenteng Bangag noong 2025 budget. So lahat yan po ay napakahirap na pasinungalingan na ang sasabihin lang ng ombudsman ay anyway, nung panahon ng Duterte, nangyayari rin yan. Hindi po. Dapat yan tignan kung tama ba yung sinasabi ni Zaldico. At sa tingin ko naman, yung mga sinasabi ni Zaldico ay nagtutugma doon sa mga sinasabi ni Gutesa at saka nitong mga Marines.
Ayun nga mga kabdita, kasunod ho nitong video na to, susunod naman po natin si VP Sara kung saan binanatan niya naman ho si Marcos Jr. Tsaka yung pagsasalita ni Remula na pati ang past administration tumatanggap na ng mali-malita. Mali ho yun, dapat imbestigahan niya muna yung ngayong administrasyon, hindi yung ibubuntong niya na sa mga past admin. Ito mga dito, re-reacta na rin ho tayo kay VP Sara kung saan binira niya ho si Marcos Jr. na maraming nga hong kakulangan na sa mga ating kababayan. Kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Good morning, ma'am. Any opening statement po? Well, yes. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Barangay 3 de Mayo dito sa Digo City at sa family ni former Barangay Captain Dodon Bufol sa kanilang invitation sa atin na dumalo sa unveiling ng statue ni Kapitan Dodo at yung statue ay representation ng panawagan ng mga tao ngayon na dito sa Digo City, justice sa kanyang pagkamatay at sa pagpatay sa kanya. Okay, questions from SMNI, sir? Ma'am VP, naniniwala po ba kayo sa inyong pagtakbo ngayon bilang Presidente sa 2028? Naniniwala po ba kayo na may magandang kinabukasan pa ang bansang Pilipinas? Well, it will be a difficult road back to prosperity, pero it is not impossible. Okay. Bibigay ang deadline yung response mo doon sa House of Representatives sa dalawang impeachment mo. Magsasubmit ba ang kampo mo today or ano yung plano natin? Antayin na lang natin kung mag-submit ako o hindi. Ngayon ang deadline sa pagkakalam. GMA, dyan. Tinaas po yung kamay ni Vice Gov Cagas. Does that mean you express support for the 2028 elections for him? Paano? Malayo po masyado ang 2028 elections. No? Hindi pa campaign period, hindi pa election period. Ang pagtaas ko ng kanyang kamay is my personal support to the person of former Governor Mark Cagas. Okay, last question po, sir. Go ahead. Positibo negatibo ng statue. Outside, positibo negatibo ng statue ng VP kani. Legal ba niya pagtungkol na niya? Depende kinahanglan lang naman na og barangay resolution na ang ato ang mga barangay luna na sila gahong umilalom sa local government code. So kung supported siya by barangay resolution, then I don't see any problem. Okay, last question tayo. Sige po. Ang masama loob ni PBBM, lalo hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating kababayan. Ano ang take niyo? Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa gera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin. Ipaalam lang sa amin kung paano kami makakatulong. Patuloy na to na doon sa nawagan yung sinabi, hindi mo Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Dito na lang presyo ng gasolina. Mataas pa rin yung ratings mo base sa polls Asia. Ngayon lumabas VP. Mataas pa rin yung ratings mo. Lagi ako nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. At wala kasi akong makomment sa mga survey dahil hindi ko alam kung paano siya ginawa, sino ang nagpakomisyon na noong survey.
Pero ako ay may survey manual. Nagpapasalamat dahil yung pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa akin ay nandyan pa rin. At lagi ko sinasabi, tulad kanina, sabi ko, yung power ko kasi, o ang gahom na ko, ay galing yon sa tao. Thank you. Pwede pa isang sumalanggod ni Representative Ridwan subpoena may be issued sa tax and business records daw ni Nimo and sa mukhang bana. Comment lang. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Pag-on ng OVP, Office of the Vice President, sa crisis ngayon sa Middle East, especially itong mga nagtaas na po. Yung projects ng Office of the Vice President, meron tayong RISE na tinatawag. Ito yung relief for individuals in indigence and in difficult situations. So yan yung tulad ng Ayun nga mga update, kung meron ko naging komento reaction sa mga naging pag-usapan natin, naging payag, sa comment section na lang ho natin ituloy. Kaya update, dito na ho natin lalapusin ng ating reaction video.